Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. It's Wednesday morning here in Houston, Texas. August 20, 2025. Praise the Lord. Sa kanyang kabutihan. Salamat, Panginoong Kristo, sa iyong kabutihan sa bawat isa. Thank you, Lord. Thank you, Panginoong Kristo, sa iyong kabutihan, Lord Jesus. Salamat po at hindi ka nagkulang sa amin, Panginoong Jesus. Salamat po, Lord Jesus. Hallelujah. You are so good to us. King of Kings and Lord of Lords. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan. Salamat po sa panibagong umaga na kami ay nagising, ligtas sa anumang kapahamakan. Salamat, Lord Jesus, panibagong umaga na naman na kami ay makapagsilbi sa iyo, aming Diyos, aming Hari, aming tagapagligtas. Oh, hallelujah, Father. Thank you. Thank you, Lord, sa iyong kabutihan. Thank you, Lord Jesus. It's Wednesday. Wednesday, makaraos. It's Wednesday morning. Another day to serve my King, my Lord and Savior Jesus Christ. My Lord and Savior Jesus Christ. Holy Spirit, guide me in every step of the way. For God's purpose and glory. Yes, Lord. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan. Thank you, Lord, sa iyong pagmamahal na walang hanggan. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Kristo, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish, but have everlasting life. Gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos Ama na ibinigay niya ang kanyang isa-isang anak, na kung sino man ang maniwala sa kanya ay hindi mamamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. And every moment, thank God. Hallelujah. Praise the Lord. Ngayon ay Wednesday morning dito sa Houston, Texas. Ito ang ating uniform sa araw na ito, mga kapatid Jesus. Saved by the grace, saved by faith, grace through, ano ba ito binabasa? Saved by grace through faith. Saved by grace through faith. Yan ay nasa Ephesians 2,
8. Hallelujah. So yan ang ating batayan ng ating pananampalataya, mga katingisas, no? Naniwala tayo sa John 3:16, kaya tayo ay nailigtas sa pamamagitan ng kaawaan ng ating Panginoong Diyos Ama nang dahil sa ating pananampalataya. Kaya ito ang ating sabihin natin, saved by grace through faith. Yan ang ating maipagmamayabang sa ating pananampalataya kay Panginoong Hesus Kristo. Oh, hallelujah. We praise the Lord God Almighty. So purihin natin ang ating Panginoong Hesus Kristo, mga katingisas. Welcome dito sa ating live Team Jesus members, Team Jesus members, joiners, viewers, Facebook viewers, YouTube viewers. Ito si Tita Wits, ang lingkod ng ating Panginoong Jesucristo, fresh from the bed. Pagod talaga yung katawan ko sa biling, madaling araw na akong tulog. Kaya kagabi ay flat tire si Tita Wits. Maaga akong natulog, no? Wala pang 10 o'clock at nagising naman ako ng maaga, alas 4. Ayan. So magpuri tayo sa ating Panginoong Jesucristo, mga katingisas. Ready na ba kayong magpuri? Magpuri tayo dahil nararapat lamang na atin siyang kilalanin. Pagising sa umaga, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Yes, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapa ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah, Lord Jesus. Lahat
the name of Jesus. We praise your name. We glorify your name. Oh, we exalt your name. Ayan, purihin natin ang Diyos Ama, ang ating Panginoong Kristo, ang banal na Espiritu, sapagkat nang dahil sa kabutihan ng Diyos Ama, ay nandito tayo ngayon, ligtas sa anumang kapahamakan, nakapag-join tayo sa Bible study ng ating Panginoong Kristo dahil sa kanyang kabutihan, dahil sa kanyang kaawaan. Oh, hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus! Ayan, praise God! Bigyan natin siya ng pinakamataas na uri ng palakpak. Hallelujah! God is good all the time, and all the time, God is good! Praise the Lord sa kanyang kabutihan. Salamat sa Diyos. Ayan, mga kating Jesus, God is good all the time. God is great all the time. And all the time, God is great. Hallelujah. So, ang ating humihingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoong Kristo, Father God, in the name of Jesus, kami po ay nandito sa trono ng iyong kaawaan, nagpapakumbaba. Nakikita niyo po ang aming mga ginagawa. Maraming salamat sa paggabay ng Banal na Espiritu sa amin upang sundin ang iyong kalooban. Ano man po ang aming mga nagawang hindi naaayon sa iyong kalooban, Panginoon, displeases you. Father God, forgive us, O Lord. Patawarin mo kami at linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, at gawin mo kami karapat-dapat sa trono ng iyong kaawaan. O hallelujah, God. You are so great. Thank you so much, Father. Thank you, Lord. To you be all the glory and honor, Father, for you are good at all times. O hallelujah. Yes, Lord Jesus. Salamat po. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa kapatawaran ng aming mga kasalanan, kagaya ng pagpapatawa din namin sa mga taong nagkasala sa amin, Lord. Salamat sa pagbabagong ginagawa mo sa mga taong ito, sapagkat tinataas namin sila, sapagkat niluluhod namin sila sa iyong harapan, ang kapatawaran ng mga kasalanan nila at ang iyong pagtagpo sa kanila, kagaya ng pagtagpo mo sa amin at sa pagbabago mong ginawa sa mga buhay namin, Panginoong Hesus. Oh, hallelujah! You are good. You are good at all times. You are great at all times. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Lord. And we welcome your Holy Spirit in our midst today, Panginoong Kristo. Oh, hallelujah. Ang sabi mo sa mga salita, two or three gathered in your name, you are in our midst. Oh, hallelujah. Yes, Father God, thank you po. At Lord, dinideklara namin that that King is in the room. Nandito po ang iyong presensya at ikaw ang aming maging gabay sa aming mga gagawin. Oh, hallelujah. We welcome your Holy Spirit. Let's welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day, I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day, I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and Lord, nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and Lord, nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you
in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Father God. Sinasamba ka namin sa espiritu at sa katotohanan. O hallelujah. Yes, Lord, mangusap po kayo. Dinideklara namin na ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Itago mo po ang iyong lingkod sa iyong cross na hindi ako makikita, kundi ang makikita yung kabutihan mo, ang iyong pagalingan mo, ang iyong pagmamahal na walang hanggan. Hallelujah. Yes, Father God. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. King of Kings and Lord of Lords. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po dahil ikaw ang Diyos ng buhay. Ikaw ang Diyos ng puno ng kabutihan. Thank you, Father. You are good at all times. You are great. You are great at all times. So, hallelujah. Yes, Father God. At bigyan mo kami ng maayos na internet connection. Nang sa ganun po ay matiwasay namin matapos ang iyong Bible study sa lahat ng kayo aming hinihiling at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu. Lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus, sa kanyang kabutihan. Okay, mga katinjisas, ang announcement natin ay congratulations and to God be the glory sapagkat mayroon na tayong first qualified family na maging sponsor sa ating Team Jesus Scholarship. So ang unang pamilya na napili ng Banal na Espiritu, no, as the Holy Spirit leads, ay ang pamilya nila ni Brother Sandy at ni Sister Lisa. So ang kanilang panganay na anak na sinong pangalan ng panganay na anak nila? Binigyan niya yun sa akin, no. Ang pangalan ng anak nila ni Brother Sandy at ni Sis Lisa na siya ngayon ang ating mga katinjisas, ang ating first scholar. So anong qualification ng scholarship natin? Ang qualification ng scholarship natin ay yung una ay ang kanyang mama at papa ay tumanggap, no, kay Panginoong Jesucristo at aktibo dito sa member ng Team Jesus at aktibo dito sa mga gawain ng Team Jesus, kagaya ng prayer and fasting, kagaya ng pagbigay ng kanilang mga testimonies, at nandito sila na palagi sa ating Bible study. So, aktibo ang kanilang pananampalataya kay Panginoong Jesucristo at sila ay sa loob na ng 2 taon. Kaya pipili sila ng kanilang anak na i-offer nila sa Panginoon, na magsilbi sa Panginoon. Hindi ibig sabihin magsilbi na magpapari siya or magpastor, hindi yon. Basta siya, magsilbi siya. So ipaliwanag ninyo yan sa anak nyo, Sis Lisa, at dapat ay naintindihan na niya yung tungkol sa kay Panginoong Jesucristo, at napatanggap na ninyo siya kay Panginoong Jesucristo, na maintindihan niya, ipaliwanag niyo sa kanya, ha? So, ang unang pamilya natin na binigyan ng award as scholar, no? May gagawa ako ng certificate, yearly ang renewal natin dito sa ating scholarship, mga katinjisas. Yearly yan, yearly. So, bawat buwan ay pinapadalhan yan sila ng $50 na suporta sa kanilang pangangailangan. Ayan, no, maaring baon nila, contribution nila, o ano pa mang kailangan nila. So, $50 yan, bibigyan na yan sila ng ating Panginoong Jesucristo ng $50. At kung kung ano man ang kanilang so, kailangan sila, Sis Lisa, yung anak mo, kailangan may karoon siya ng spiritual birthday. So, mayroon din siyang spiritual birthday, at kapag birthday na niya, spiritual, halimbawa this year, next year pa yan mag-take effect. So, kapag birthday niya yan, yung spiritual birthday niya, ay bibigyan din natin siya ng special gift na $50 bilang sponsored child. Okay?
So may mga requirements sa yun yan na dapat mabuting bata siya, masunurin. So yung mga maestra niya, yung mga guro niya, Sis Lisa, ay kailangan magkaroon din ng feedback kung paano gumagalaw itong batang ito doon sa, so magkaroon kayo ng interaction, no, bilang mga magulang doon sa mga estudyante, doon sa mga teachers ng inyong anak, kung ano ang update, ano ang performance ng inyong anak dyan. So mayroon din siya dapat na spiritual birthday. Okay, so siya ang unang qualified na napili ng Team Jesus, no? Maliban na mayroon tayong mga Team Jesus babies. So, pinagdasal natin sa Panginoon yung Team Jesus babies natin na mabigyan natin sila ng budget kahit na tig 1,000 pesos lang bawat buwan para makatulong sa nanay at tatay nila pambili ng diaper. Okay, so ang pangalan, no, ito ngayon ang ayan na, sabi ko, bigyan mo ako ng picture na kayong tatlo para isama ko yan sa album natin, yung ating mga sponsor. So, ito ngayon, ayan na si Sis Lisa at si Brother Sandy at ang kanilang firstborn, to God be the glory. So, yan, ang pangalan ng kanilang firstborn ay si Kent Remart Estonio Garnase. Ayan, si Ken Remart Estonio Garnase ang una nating Team Jesus Scholar para masuportahan natin siya sa kanyang pag-aaral, no? Pag-aaral niya sa high school, hanggang sa mag-senior high siya at maging sa kolehiyo, no? Kung as the Holy Spirit leads us. Kung magpapatuloy siya sa kanyang pananampalataya kay Panginoong Hesukristo. So, dapat ay mamold niyo yan siya, Sis Lisa, sa kabutihan ng ating Panginoong Hesukristo sa buhay niya. Dahil siya ang una nating scholar ng ating ng ministry ng ating Panginoong Hesus. Oh, hallelujah. To God be the glory and honor. So, ganun yun, no, mga katindisas, ang kabutihan ng ating Panginoong Hesus para sa Kanya. Kung nakikita natin, mga katindisas, kung ang isang kapatid na ito ay ano siya, yung tapat sa Panginoon, nakikita ninyo yung pagpapala ng Diyos. Kapag tapat tayo, nakikita ng Diyos yan. When praises go up, blessings come down. Yun ang sinasabi sa salita ng Diyos, di ba? When praises go up, blessings come down. So, ibig sabihin nun ay kapag napupurihan natin ang ating Panginoong Hesukristo, lalo na sa buong pamilya natin, at pinakilala natin si Panginoong Hesukristo, ay bubuhos ang mga pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. So, pinadala na kaninang umaga nang nagising ako, ayan, nag-chat kami ni Sis Lisa, at yun na, sabi ko, Panginoon, ito ba ang iyong kalooban? Oh, yan. At sabi ng Holy Spirit, okay, padalhan mo siya ng $100 kasi yung $50 ay ano yun, yung last July yun. Sa July nag-umpisa sila ni Sister Sandy at ni Brother Sandy at Sister Lisa. July sila naging 2 years ng kanilang pananampalataya kay Panginoong Hesukristo kasama sa Team Jesus membership. So July, okay, sa July, tapos ngayong August. So, every 15th of the month natin sila padadalhan na as the Holy Spirit leads us, no, and provides para sa kanilang anak. To God be the glory. So, hindi yan nanggaling sa amin na mga kapatid kung bakit ang anak nila Brother Sandy at ni Sister Lisa ay ano ba yan, yung napili, mga kapatid, no? Hindi yun. Ang napili yon, bakit hinayaan ng ating Panginoong Hesukristo na sila ang mapili? No, sapagkat they are working for their faith. Naintindihan natin yon? Tandaan natin, faith without action is dead. So kung nilalakaran natin ang ating pananampalataya kay Panginoong Hesukristo, yan ang mangyayari sa atin, mga katindisas. No?
bubuhos ang mga pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo sa kabila ng anumang mga sitwasyon ng buhay natin. Kaya kahapon nga, tinuruan tayo na dapat tayo ay magtiis, dapat tayo ay maging matyaga sa ating mga sitwasyon at huwag nating sukuan ang ating Panginoong Jesucristo sa mga sitwasyon natin sa buhay. Patuloy tayong lakaran ang ating pananampalataya, maging anuman ang mga problema sa buhay. So kung kayo dyan ay nagkakasakit, huwag kayong maging depende sa mga gamot. Mayroon dyan, kami nga rito, limbawa ako kung masama ang aking pakiramdam, ganyan, hindi ako umiinom ng gamot. Mayroon ako dyan mga kalabo, yung mga kalabo, alam niyo yung kalabo? Yung bayabas, o may mga bayabas ako dyan na nilagay lang sa pot, no? Para sa ganoon ay kung nangangailangan ako ng ganyan, kukuha lang ako ng dahon, tapos meron akong tanglad, o kukuha lang ako ng dahon dyan, pag gumakati-kati yung aking lalamunan, kukuha lang ako ng dahon, ibugkot ko yan, ilagay ko sa aking baso, lagyan ko ng mainit na tubig, palamigin ko yan, yan na ang aking iniinom. Ganon dapat ang sanayin natin ng ating mga anak, ng ating pamilya. Huwag palaging umiinom ng mga gamot at maniwala tayo, lakaran natin ang ating pananampalataya that the Lord is our healer. Hindi tayo maging dependent sa mga gamot. Okay, so congratulations kay Sis Lisa, Brother Sandy at Sis Lisa sa inyong pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ito ngayon ang naging bunga. Ang inyong firstborn ay masusuportahan ng Team Jesus, the Lord willing, bawat buwan, at yung kanyang spiritual birthday, kung kailan man yan, Sis Lisa, ay bibigyan din siya ng love gift niyan, na buong taon na yan. No, kung maging kakausapin din namin siya, so mayroon ba siyang Facebook, kailangan makausap din namin siya, kasi ang mga scholars natin ay para na rin yung mga anak namin dito. Mga anak niya ng Team Jesus, mga ka-Team Jesus. Kaya kakausapin namin yung mga scholars natin, kumusta kayo, ganyan-ganyan, para maintindihan din namin ang kanilang mga sitwasyon. May pagdasal namin. Kailangan namin ng personal na connection, mga ka-Team Jesus. So, kailangan namin ng personal na connection na makausap namin ang batang ito, kumusta ka, ganyan-ganon. Kasi, part yan ng ministry natin, minumuld natin ang mga batang ito para sa ganoon ay ang henerasyon nila ay gagamitin ng Diyos upang ikilalanin si Panginoong Jesucristo. At mag-uumpisa na tayo, the Lord willing, ngayong September sa ating Sunday School. At yun ay at least every 2 weeks tayo mag-Sunday School, mga ka-Team Jesus. So, 15 and 30 lang tayo mag-Sunday School. Ganun lang ang gawin natin Sunday School muna. At yung kausapin ko si Tita Jolie kung paano maisasagawa yan at kung sino ang gustong maging volunteer sa ating mga Team Jesus members para mag-facilitate doon sa ating Bible study ng Sunday School ng mga bata. Ayan. Sunday School. Pwede rin natin gawing yan. Pwede rin natin gawing weekend Bible study for children's Bible study or Sunday School. Paano ba yan? Weekend. Team Jesus weekend Bible study or school. Ganun yun. School of Faith ng Team Jesus. Okay? So, ganun ang gawin natin. At nang sa ganoon, so magbabudget na tayo niyan by September kung sino-sinong mga chapters ang magkaroon ng Bible study. O hindi kayo magtuturo, mga ka-Team Jesus. Si Tita Jolie ang magtuturo niyan. Siya lang ang magla-live diyan, si Tita Jolie. So susuportahan siya ng Team Jesus Butuan. Andiyan si Tita Lynn, nandiyan si Tita Jane, nandiyan si Sharon, na susuporta sa kanya sa mga gagawin niya. Bibigyan din natin si Tita Jolie ng budget para sa kanyang mga materials, para sa ganoon ay maging maganda ang labas ng kanyang teaching. So si Tita Jolie lamang ang mag-live sa ating Bible study, sa ating Sunday School.
no, at ang mga kayo diyan na naka-assign sa bawat area ay titingnan ninyo, ipaparinig ninyo sa mga bata yung live na yon ni Tita Jolie, at doon tayo pagkatapos nan ay doon tayo maglalaro nito ganito ganyan. Okay? So the Lord willing, ating pinagdadasal yan, kaya isama nyo yan sa prayer and fasting natin. Team Jesus, nagpe-prayer and fasting pa ba tayo? O, tuloy ang ating prayer and fasting, mga ka-Team Jesus, at isama ninyo ang pamilya ni Brother Sunday at ni Sister Lisa at ang kanilang firstborn, nang sa ganoon ay itago sila ng ating Panginoon sa Kristo sa kanyang banal na dugo, na i-preserve ang kanilang pamilya for God's purpose and glory at ang kanyang anak. O, hallelujah. So, ayaw mga ka-Team Jesus, napakabuti ng Diyos. Kaya, ang landay sa inyong katapatan sa ating Panginoong Kristo, ito ang nagiging bunga. Ito ang nagiging bunga, mga ka-Team Jesus, ng inyong pagtsatsaga, ng inyong pagsisipag sa pagpupuri at pagsunod ninyo sa ating Panginoong Hesus. Kaya, congratulations sa pamilya ni Brother Sandy at ni Sister Lisa Estonio Garnasi, dahil sila ang unang pamilya na pinili ng ating Panginoong Kristo. At yung pagdating ng Christmas ay ang pamilya nila ay bibigyan din natin yan ng Christmas love gift sa pamilya natin na sinusuportahan ng ministry. O, hallelujah, to God be the glory and honor. So, wala ba tayong sila lang ba, Sharon, ang pamilya lang ba ni Brother Sandy at ni Sister Lisa ang qualified na magkaroon ng scholar na anak? Mayroon pa bang mga susunod? So, kung mayroong susunod, isabihin mo na sa akin ahead of time para masama natin yan sa budget at maipag-pray natin ang kanilang pamilya. So, prayer pala talaga tayo. Prayer talaga tayo. Pray without ceasing. Kaya yun ang sinasabi diyan sa salita ng Diyos, di ba? Pagtsatsaga at panalangin. So, ang pagiging matyaga at ang ating pagiging mapanalangin, kahit na naghihirap ang buhay, may ayuda ang ating Panginoong Kristo sa mga taong tapat sa Kanya. Okay? Hallelujah. To God be the glory. Ganyan yan, mga ka-Team Jesus. Okay, so dito na tayo. So, God willing, isama natin yan sa ating prayer and fasting, yung darating nating mga Bible studies at yung darating nating mga Sunday school ng mga bata. At isama natin sa ating prayer and fasting ang prayer ng covering ng ating Panginoon Kristo sa pamilya ni Brother Sandy at Sister Lisa at ang kanilang firstborn. At isama natin sa ating prayer and fasting ang bawat isa, no? Ang bawat isang nandito, mga ka-Team Jesus. Hallelujah. To God be the glory and honor. Okay, so dito na tayo sa next nating pag-uusapan. By the way, nandoon na si Jeffone ay available na siya, nakabalik na si Jeffone at binigay na niya yung badge ni Sis Jonalyn at saka ni Sister Marina. Hallelujah. Ipadala ko yan sa inyo mamaya, Sis Marina. Okay. So, ano na ang natin dito? Dito na tayo sa continuation ng panghuli. Kasama pa rin ito sa pagtsatsaga at pananalangin. Tapos, ang panghuli naman ay the prayer of faith. Prayer of faith, ang panalangin ng pananampalataya. Kaya nga, saved by grace through faith. So, ang ating panalangin, pananampalataya. Okay, so dito tayo sa chapter 5. Ngayon ay 8, 19, 8, 20, 25. Ayan. Chapter 5 verses 13 to
20. Ayan, 13 to 20. Mga ka-Team Jesus. So, yan ay ating basahin na natin. Basahin na natin. Okay. Mayroon bang dumaranas ng paghihirap sa inyo? Dapat siyang manalangin sa Diyos. Mayroon bang masaya sa inyo? Dapat siyang umawit ng mga papuri. Mayroon bang may sakit sa inyo? Dapat niyang ipatawag ang mga namumuno sa iglesia para ipanalangin siya at pakira ng langis sa pangalan ng Panginoon. Ang panalangin may pananampalataya ay nakapagpapagaling ng may sakit. Hallelujah. Ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung nagkasala siya. Kaya nga ipagtapat ninyo sa isa't isa ang mga kasalanan nyo at ipanalangin ang isa't isa para gumaling kayo. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Ayan. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Ang sabi dyan sa English dyan, therefore, confess your sins to each other. Yan ay nasa 16, no? And pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Hallelujah. So, epektibo yung mga dasal, no? Kaya kayo, Team Jesus members, kung may mga prayer request kayo, huwag kayong mag-aatubili na isama dyan sa ating Team Jesus group chat. Kasi nga, we have to be open to each other kung anong sitwasyon natin. Para na tayong magkapatid niyan. Mas higit pa nga sa magkapatid na sa kadugo. Dahil we are already born again Christian at tayo ay magkapatid kay Kristo. So, ang ating bonding, ang ating relasyon ay hindi tao, hindi personal. Hindi lamang yung nasa mundo tayo, hindi yung magkadugo tayo. Ang ating relasyon ay masigit pa sa mga magkadugo. Dahil tayo ay magkapatid ni Kristo. Hindi ka nag-iisa kung ano man ang sitwasyon mo. Nandito ang mga magkapatid, ang ating mga kapatiran, nandiyan kay Kristo sa group chat natin. At ibigay ninyo ang inyong mga prayer request doon. No? Huwag lang yung sa akin, kundi doon din sa ating group chat, sapagkat yung group chat natin, sulit, sinasabi nating tibay ng panahon ba, no? Nasubok ngayon sa tibay ng panahon. Nililinis na tayo ng Diyos, naiintindihan na natin, hindi tayo naninira o naninilibak sa isa't isa, kundi we sympathize each other, naaawa tayo sa bawat isa, kung sino man ang sabihin nating kausapin ng banal na espiritu na itong sitwasyon ng isang kapatid na ito. So, nandiyan ang kanyang sitwasyon, nilakad niya diyan sa group chat natin. Ang Diyos na ang bahala, ang banal na espiritu na ang bahala na kumilos sa bawat isa. Pag sinabi ng Holy Spirit doon sa isang kapatid na i-bless mo ang kapatid na ito sa kanilang sitwasyon. So, i-bless mo, kausapin mo lang sila. Kausapin mo lang. Hindi mo na kailangan pang i-message dyan sa group chat na, okay, I'm sending you 500 pesos po to help you. Hindi na yan kailangan. Okay? Doon yan. Ikaw na mag-message doon sa isang kapatid na yan. Pero kami, tayo, lahat, ay niluluhod natin yun. Dinadasal natin ang sitwasyon ng ating kapwa Team Jesus. Okay? Member. Okay, dito na tayo. Dito tayo sa 17. Katulad ni Propeta Elias, tao rin siya tulad natin. Mataimtim siyang nanalangin na huwag umulan at hindi nga umulan ng 3.5 taon. At nang manalangin siya para umulan, bumuhos ang ulan at namunga ang mga pananim. 19. Mga kapatid, kung nalilinis sa katotohanan ang isa sa inyo at may nakapagbalik sa kanya sa tamang landas,
dapat ninyong malaman na ang pagbalik sa isang makasalanan mula sa kanyang masamang pamumuhay ay naliligtas ng kaluluwa ng taong yon sa kamatayan at magdudulot ng kapatawaran ng maraming kasalanan. Ano sabi dito? Dapat ninyong malaman na ang nagpabalik sa isang makasalanan mula sa kanyang masamang pamumuhay ay nagliligtas ng kaluluwa ng taong yun sa kamatayan at magdudulot ng kapatawaran ng maraming kasalanan. Sabi dito sa 19 and 20. My brothers and sisters, if one of you should wander from the truth, and someone should bring that person back, remember this: whoever turns a sinner from the error of their way will save them from death and cover over a multitude of sins. Hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong mga salita. Sa araw na ito, tulungan mo kami na maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating sa bawat isa. In Jesus' name, Amen. Okay, mga ka-Team-Jesus, no, ayan na ang sinasabi sa salita ng Diyos. Hallelujah. Ang ating panalangin. Kaya kailangan na maging tapat tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Kung mayroon bang dumaranas ng paghihirap sa inyo, siyang manalangin sa Diyos. Kaya ano man ang ating mga paghihirap, manalangin tayo sa Diyos. Ipagdasal natin, Panginoon, ano bang kalooban mo po? Nandito kami. Naniniwala kami sa mga salita. Kaya nga itong mga salita ng Diyos ay kailangan natin itong i-memorize. Kailangan natin itong kailangan araw-araw tayong nagbabasa niyan. Araw-araw tayong nakikinig. Araw-araw tayong nagme-meditate sa salita ng Diyos. Nang sa Ginoon na hindi natin makalimutan kung ano bang ating mga dapat gawin. So, ang sabi dito, mayroon bang mga naghihirap? Manalangin sa Diyos. Bakit tayo manalangin? Dahil sabi ng Panginoon, I am your shepherd. The Lord is my shepherd. I shall not want. Kaya manalangin tayo. Anong sabi sa salita ng Diyos? Seek and you will find. Ask and you will be given. Seek and you will find. Knock and the door will be open unto you. So paano natin hingin ang kalooban ng ating Panginoong Jesucristo? Kailangan nating magdasal. Kailangan nating makipag-usap sa Diyos. Kailangan nating magkaroon ng quiet time. Panginoon, ito po, niluluhod namin sa inyo ang aming mga sitwasyon. Panginoon, ito po ang ano namin, ganyan. Kailangan nating magkaroon ng quiet time. No? Kailangan nating pag-aralan ang salita ng Diyos. Yes, Lord. Maraming salamat po sa iyong kabutihan. Hallelujah. So, manalangin. Mayroon bang masaya sa inyo? O di kung masaya tayo, kailangan na, anong gagawin natin? Magpupuri tayo sa Diyos. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. So, sasayaw na tayo niyan mga ka-Team-Jesus dahil tayo ay magpupuri sa ating Panginoon. Ako ay masaya. Niligtas ako ng Panginoong Jesucristo. Kami ay matagumpay nang dahil sa aming katapatan ay nagkakaroon ng bunga ang katapatan namin kay Panginoong Jesus. Hallelujah. So, magpuri tayo kagaya kay David, no, mga ka-Team-Jesus. Ayan, dapat siyang, mayroon bang may mga sakit sa inyo? Dapat niyang ipatawag ang mga namumuno sa iglesia para ipanalangin siya at pakira ng langis sa pangalan ng Panginoon. Ang panalangin may pananampalataya ay nakapagpapagaling ng may sakit. Hallelujah. So, yung prayer natin na may pananampalataya, ito'y nagpapagaling ng sakit. Sapagkat kung naniniwala tayo, no, na ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating great healer, so gagawa siya ng paraan.
Doon tayo maniwala sa Kanya. At kayo dyan, mga nanay, lalo na kung mayroon kayong mga maliliit na anak, ang kadalasan kasi ngayon sa mga bagong tubo, kayo, generasyon ninyo, kayo, mga edad ninyo ngayon, wala na kayo sa mga, hindi na kayo gumagamit ng mga herbal medicine. Gamitin nyo, magtanim kayo ng kalabo. Anong tawag ng kalabo? Magtanim kayo ng tanglad, magtanim kayo ng mga prutas, yung mga tanim kay Mito, lahat. Pag binababad mo yan sa tubig, magiging tea na yan. At yan ay makatulong sa mga anak nyo na masanay sila. Yan yung lang sugar. Ipainom nyo sa kanila. Yun ang dapat na ng gamot ng kung anong mga sakit, mga ubo, mga sipon, at iba pa. Huwag kayong imunom ng kung ano-anong mga inumin, lalo na mga soft drinks. Kaya ingatan natin ang ating katawan dahil ito ang templo ng banal na espiritu. Kailangang malinis tayo. Ano man ang mga infirmities na ating nararanasan, i-rebuke natin yan at alagaan natin ang ating katawan. Oh, hallelujah. For the glory of God alone, no? So, inumin, yun ang inyong gagawin, mga katindisas. Let's go for a natural way. Kaya ako, ngayong bawat araw, meron akong yung presko na tanglad. No? Presko na tanglad. Para hindi magkasakit. Tanglad, ginagawa kong, nilulokot ko yan. Lagay ko sa aking lagyanan ng tubig. At yun, ang buong araw kong nilalagyan lamang ng bilog. Pinapalitan ko lang ng tubig ba, ganyan. Para sa ganoon ay, lagyan ko ng kaunting sugar o kaya honey. Para sa ganoon ay, yun na ang aking nagiging water. Water ko na yan, tanglad. Para maiwasan natin ang magkasakit. Bawal magkasakit, mga katindisas. Bawal magkasakit. So, kahit yung walang sakit yung mga anak nyo, kahit walang ubo yan, gamitin niyo yung mga herbal na yan. Para, o gawin niyo yung juice yan. Kung kayo ay magluluto o idagdag niyo yun, isama niyo sa pagsabaw yung kalabo na yan, yung sauce niya, o para healthy ang yung kinakain. Halimbawa ako, kung nagluto ako kasi si Tito Bryant ay mahilig siya sa siupaw, gusto niya ng siupaw. So by the leading of the Holy Spirit ay nagluto si Tita Bits ng siupaw. Ang combination ng siupaw na niluto ko ay malunggay at saka spinach. Ayan, no? At ang harina, all-purpose flour, at sinamahan ko ng coconut flour. Yan. Chicken asado, siupaw, na binilen ko yung malunggay at saka spinach, nilagyan ko ng oil, coconut oil, saka yung milk, binilen ko yun. So, natunaw na yung malunggay. Sinama ko na yun sa dough ko, ganyan. So, ang aking siupaw ay berde. Healthy. Malunggay at spinach ang ginawa kong siupaw, mga katindisa. So, mabuti pa, pakainin ninyo yung mga anak ninyo ng mga ganun, ng mga salad na gay, nalagyan nyo ng kaunting mantika, o salad nyo yan eh. O, yung mga gulay, mga katindisas, para healthy tayo, to God be the glory. No, maging mapamaraan tayo, mga katindisas, para hindi tayo magkasakit. So, kung mayroong sakit, mayroong mga kakakasakit, so tawagin yung mga elders, nang sa ganoon ay ipagdasal sila. Sapagkat ang sabi dito, the prayer of the righteous is effective, powerful, and effective. So, kaya kayo, kung nagme-message kayo sa amin, hindi man ako makapag-reply, ay pinagdadasal namin kayo, Panginoon, ikaw po ang magtatagpo sa inyong mga anak, sa pamilya ni ganito, sa pamilya ni ganyan. Sapagkat tandaan natin, mga katindisas, hindi kami ang nagbibigay ng inyong mga pangangailangan, kundi ito ay pangangailangan na ibinibigay ninyo sa Panginoong Jesucristo kung kayo naniniwala na siya ang inyong Diyos na magbibigay ng inyong pangangailangan. Ang inyong Diyos na siyang mga katindisas, na siyang magbibigay. So, nagtanim ako rito, bumili ako ng malunggay doon sa Joseph Garden. Mataas na yung malunggay ko, marami na siyang mga dahon.
So, ang ginawa ko, kinuha ko yun. Kinuha ko yung mga kasi yung mga leafy vegetables, mga katinggisas, nakakasira yan sa ating tummy kung hindi yan siya na-chew ng mabuti. Mabuti yung mga bata, ano pa yan ang kanilang ngipin, sanayin ninyo yung mga bata ninyo, na kung kumain sila ay dahan-dahan lang, hindi yung, tapos nalunok na nila na hindi pa masyadong na-chew ang ngipin. No? Na-chew ang ngipin. Na-chew yung pagkain na yun sa ngipin nila, kailangan daw i-chew natin ang pagkain 40 times na ginagrind yan sa ngipin bago natin lunukin. Kami rito, mga matatanda na kami, si Tito Brian, halimbawa, so nahirapan na siya, kaya yun ang maganda, yun ang best way na gawin natin, ang i-blend yung mga gulay, lalo na yung mga leafy vegetables, i-blend mo yan siya, so hindi na kailangan nguyang-nguyakin, kundi automatic ng kainin. Kaya ako, pag nagluluto ako ng halimbawa beef o mga bula-bula ganyan, biniblend ko yung mga gulay na yan o kaya sinishred ko ang carrots o ang squash, sinishred ko yan o ang potato o ang sayote. At nilalagyan ko yan ng beef, ground beef, ganyan. Ini-steam ko yan, yan, ulam na namin yan, mga katinggisas. So, dapat ay maging healthy tayo para hindi tayo magkasakit. So, kung mayroon mang mga nagkasakit, mga katinggisas, ay ipagdasal natin. Kaya kayo, I am encouraging you, each of you, na nandoon sa ating Team Jesus group chat, na kung mayroon kayong mga sitwasyon sa buhay ninyo, hindi kayo nag-iisa. Kasama ninyo ang team, kasama ninyo ang ang body of Christ na pinapanalangin kayo sa inyong mga sitwasyon. Kung kailangan ninyong manghiram ng pera ng pondo diyan ng ministry, manghiram kayo. Ipahiram natin yang mga yan sa Team Jesus sapagkat sino pa ba dapat ang tutulong sa bawat isa? Kundi tayo, ang body of Christ, magtulungan tayo. At kung kayo ay kinonvict ng Holy Spirit na nandiyan yung isang kapatid dyan sa group chat na pwede ba siyang manghiram ng pera ng Diyos dyan, yung contribution natin every month, pwede bang hiramin at ibalik, ganyan, no? Ay, kung kinonvict kayo na tutulungan ko ang mag-asawang ito, ang pamilyang ito, i-message nyo sila diretso. Hindi na kailangang ilagay dyan sa group chat natin na, ay, magbibigay ako, di ba? Sabi ng Holy Spirit. Do it quietly. Ayan, binibiyayaan ka ng Panginoon. Maraming pagpapalang dumating sa iyo. At ang conviction ng Holy Spirit, be a blessing to others. Ito ang isang kapatid na nangangailangan ng tulong. So, pag mayroong ganyan, itag ninyo ako. Pag mayroong kayong hinihiling ba diyan sa ating group chat, itag ninyo si Tita Bets nang sa ganoon ay mapin natin ang inyong mga prayer request nang sa ganoon ay mabalikan natin. Alam ninyo, mababalikan natin yan, Team Jesus members, kung ano yung mga pini ni Tita Bets, yung mga prayer and fasting natin, yung mga schedule natin sa Bible study, yung mga yung ating schedule sa ating daily short testimony, nandoon yan, pag i-click ninyo yung ating group chat, nandoon yan, makikita ninyo yung heading ba, i-click ninyo yan, makikita yung members, tapos makikita din yung pinned messages, makikita ninyo yan. So, makikita ninyo na, ito pala yung mga ganun, mga birthday, i-update ko pa yung mga spiritual birthday natin. Kasi nandito na si Sis Junaline at saka si Sis Marina. So, i-update natin yun. So, itag ninyo si Tita Bets para makita ko na nandoon. Importante yan. Prayer request ninyo yan eh. So, importante yan. Para mapin ko yan at mabalikan natin, isama natin yan hanggang sa ano na ba ang prayer request na ito? Answered prayer na ba ito? Yan, dapat. Victory na natin yan eh. So, testimony na ang ibig sabihin nun kapag na-answered prayer tayo. Hallelujah. Okay? So, hindi tayo nauubusan mga katinggisas ng testimony sapagkat sa araw-araw natin nilalakaran ang ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo.
Araw-araw nating nararanasan ang kanyang kabutihan. Araw-araw nating kiniklaim sa ating mga prayers ang kanyang mga salita. O, anong sabi dito? Kapag may isang tao, halimbawa, yung isang taong ito, yung isang taong yan ay masama. Lahat naman tayo masama at lahat tayo makasalanan nung wala pa tayo kay Panginoong Jesucristo, no? Hindi pa tayo nakakilala kay Panginoong Jesucristo. So kapag ang taong yan, mga katindisas, sinabi ng Holy Spirit, kagaya ng nangyari sa inyo dito, no? Na ang inyong mga testimony dati ay tamawa, sinabi ni Doreen, dati ay ang akin talagang intention ko lang dito ay yan, yung kasama sa mga laro-laro o kasi mayroong mga love gifts, ganyan. Diba? Ganon din ang mga intention natin eh. That's normal. Kasi tayo ay nasa mundo. Accepted natin yan. Pero as the days go by, as the months, the weeks go by, na nagpapatuloy tayo sa pakikinig kasi makinig ako kasi may love gift dyan. At least makatulong din naman yan sa akin, no? Yun man ang ating motive. Pero as the months, as the days go by, as the weeks go by, na nagpapatuloy tayo sa pakikinig, parang ako ba, na yung aking spiritual mother na si sister, si Ate Elsie, kilala yan ni Tita Lynn si Ate Elsa, si Ate Elsie, kasama yan sila doon sa Jesus is Lord Fellowship sa Butuan, no? Kayo dyan, Sharon. Mag-join kayo dyan sa Jesus is Lord Fellowship, Sharon. Dalhin mo yung pamilya mo doon, Sharon. Sila Manong, sila ng Gina. Invite, dalhin mo sila. Yan, no? Tapos, ayan, si Tita Elsie. Matyaga talaga yan si Tita Elsie. Matyaga. Ting, halika na, Ting. Mag-Bible study na tayo, Ting. Bible study. Ano pa ako niyan? Bata pa ako niyan. Teenager pa ako niyan. Ano yata ako niyan? First year high college. Halika na. Inisip ko rin, sige, mag-Bible study naman kasi may snacks man naman yung si Tita Elsie, si Ate Elsie. Marami yung mga pagkain doon. Sige, mag-join na ako sa Bible study. Pero yan na ang aking motibo. Wala, nahimik lang ako. Wala akong Biblia. Meron pala akong Biblia. Ang Bible ko ay, naalala ko, ano ba yun? High school pa yata ako noon. 4th year high school, wala pa akong Biblia. Nung ako ay nasa college na, kailangan ko ng Biblia dahil nga Catholic University, yung university na pinag-aralan, nandoon ako nag-aaral. Kaya kailangan ko ng Biblia. So, bawat linggo talaga yan ang hapon. Ting, alika na. Bible study na. Okay po. Ayan na, mag-join na ng Bible study. Pag ganun lang, wala mang alam. Pag snacks na, may snacks na naman. Pero as the days go by, as the weeks go by, makikita mo yung galaw, no? Galaw ng banal na espiritu. Sapagkat alam natin na ang salita ng Diyos, kapag ito ay narinig ng isang tao, one way or another, sa anumang paraan, sa anumang sitwasyon, narinig niya yan. Kaya nga tayo, hindi dapat tayo mawala ng pag-asang mag-post na salita ng Diyos, mag-post doon na, share lang tayo ng mga kabutihan ng Diyos, no, sa mga taong ito na kanyang kinatagpo, okay, sa mga pina-follow natin ng mga Christian ministries, ganun. Kasi hindi natin alam kung ano ang paraan ng Diyos upang makilala ng tao ang Diyos o si Panginoong Jesucristo. No? So, as the days go by, as the weeks, months go by, nandoon ang banal na espiritu na unti-unting kumikilos sa mga katawan natin, sa mga puso natin, na ganito, ganyan, no? Something is different, something is wrong.
there is something empty in you. So yun na ang banal na espiritu na yan, ang gumagalaw sa iyong buhay niyan habang ikaw ay nakikinig sa kanyang salita, kahit na ang motibo mo ay iba, no? Iba ang motibo mo. Pero napakabuti ng Panginoon. Alam niya at nauunawaan niya ang ating limitasyon. Lahat naman tayo nanggagaling sa ganyan, mga katingisas. Maaring ikaw ay sumasama ka dyan sa church ng iyong boyfriend, halimbawa, dati kasi Christian siya. Pero hindi mo alam na yun pala ang way ng ating Panginoon para makilala mo si Panginoong Jesucristo. Kagaya yan ni, I think ni Tita Lynn at saka ni Tita Jolie. Dati, bata pa ako yun, high school pa yata ako. Dati, kasi ako yung unang born again Christian. Dati, hindi pa yan sila mga born again Christian. Ang kanilang naging boyfriend ay mga Christians. Yun yata yung nagdala kay Tita Lynn doon sa church, doon sa Cagayan, ang kanyang boyfriend. O ang kanyang friend, or ang kanyang steady ba kaya, o nobyo niya, or kaibigan niyang lalaki, or what. Samantalang si Tita Jolie, ang nagdala sa kanya kay Panginoong Jesucristo ay ang kanyang boyfriend, ang kanyang naging asawa, pero kinuha ng Diyos. You see, di natin alam ang paraan ng Diyos eh. Pero kung patuloy tayong lumunuhod sa kanyang harapan, hinihiling natin ang kaligtasan ng ating mga pamilya, no? May paraan ng Diyos, may gagawin ng Diyos. So doon ako nag-umpisang magtanong sa sarili ko ang aking pananampalataya, dahil kahit na ang motibo ko ay para lang makakain ng snacks, alam naman natin mahihirap tayo at yan, marami kami sa bahay namin, pamilya namin, libreng snacks doon, may juice pa, sige, mag-join na tayo. So kaya yan ang dahilan kung bakit ang Panginoong Jesucristo ay okay, bigyan mo yan sila ng love gift na ganito para pambayad ng kanilang load, at least makatulong man lang. Diba? Pero unti-unti, binabago tayo ng Diyos. Ang sabi sa salita ng Diyos, kung sino yung mga taong ito na mga kakasala, no? Kakasala, at sila ay madadala ng taong ito para sa Panginoon. Ang sabi diyan, whoever turns a sinner from the error of their way will save them from the death and cover over a multitude of sin. See? Kung sino man yung nakapagpapadala ng mga kaluluwa, no, yung nakapagbabago ng mga taong ito at nadala sila sa kaharian ng Diyos. Itong mga taong ito, kagaya ko, kagaya mo, kagaya nating lahat, na nagdala tayo ng mga kaluluwa para sila ay mailigtas. Sila rin ay maililigtas at mapatawa din ang kanilang mga kasalanan. Hallelujah! Ayun yung mga ka-Team Jesus. So masaya tayo dahil mayroong taong nagdala sa atin para tayo ay makakilala kay Panginoong Jesucristo. At dinala kayo ng Panginoon dito sa ministry. Kahit na maaring wala na sila sa mga buhay natin, kahit maaring nag-backslide man yan sila, ipagdasal natin sila because they are our spiritual parents. Spiritual parents natin sila eh. So kung dito kayo dinala ng ating Panginoong Jesucristo, dati ay hindi kayo mga Kristiyano, o kaya hindi kayo ma-born again Christian, binago kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng ministry niya. So, si Tito Brian at si Tita Bits, kami ang inyong mga spiritual parents. Mga spiritual parents namin kayo. Dahil nga, sa pamamagitan ng ministry ng Diyos, ay dito na binago ng Diyos ang mga buhay ninyo. Natanggap ninyo ang presensya ng banal na Espiritu, nagpabaptismo kayo sa tubig, ayan. No?
So yung ating mga sponsors, hindi natin yan pwedeng ipabaptismo sa tubig kung hindi nila naintindihan ang pakahulugan kung bakit magpabaptismo ka sa tubig. So dapat naintindihan nila yun. So ipaliwag na rin yun, Sister Lisa. Okay. So, may reward tayo kapag tayo ay nakapagpapadala. Nadala natin itong mga kapatid na ito sa presensya ng banal na Espiritu. Kung naniwala sila, so John 3:16, ayan, saved by grace through faith. Tayo na nakapagdala ng mga taong ito, tayo rin ay pinatawad ng ating Panginoong Kristo. Tayo rin ay nakatanggap na iligtas at ang ating mga kasalanan, kahit gaano pa yan kalaking mga kasalanan, multitude, ibig sabihin nun ay dami mong mga kasalanan, ay pinatawad din ng Panginoong Hesus dahil ikaw ay nakapagpapadala ng mga taong you lead these people into the salvation of our Lord. Tandaan natin, wala tayong may pagmamayabang. Kaya nga, bilang Team Jesus member, hindi lang tayo member na, okay lang, ganyan lang. Kaya nga, kailangan nating magtyaga, magsipag. Post ka ng post dyan. I-share mo lahat ng mga nandun sa Team Jesus Vitamin. Share mo lahat yan sa YouTube pa man, saan pa man. Share. No? Mag-share ka rin ng sarili mo. Oo. Yung inyong may mga album ko dyan sa Bible study eh. Para one way or another, ang Diyos siya ang bahala eh. Siya ang bahala. We have to do our part. May papel tayong ginagampanan eh. May papel tayong ginagampanan. So siya ang bahala, mga kapatid Jesus. Gawin lang natin ang ating papel. Ako nga ang aking personal, wala na akong time mag-post doon sa aking personal dahil dito ako sa Vitamin for the Soul. So kailangan mag-post ako doon. Balikan ko yung ating mga Bible study, ating ating mga testimonies. Kasi 20 na ngayon, 20 na, malapit na matapos ang August. So at the end of August, mga katindisas, ay magkaroon naman tayo ng laro na naman tayo, maglaro na naman tayo. So balikan ninyo sa YouTube yung ating daily testimony sa month of July man tayo nag-umpisa. Sa month of July, balikan ninyo ang ating daily testimony. At hayaan ninyong magkaroon ng ads. I-ads ninyo kahit kung mayroon naman kayong internet connection dyan, unlimited internet connection. Di habang kayo nagtatrabaho, hayaan nyo lang yung ads. Unless na sobrang haba ng ads. Siyempre, sobrang haba ng ads na yan. Huwag nyo na yung sobrang haba. Pero pag 2 minutes, 1 minute, o 3 minutes, ituloy nyo lang yan. May ads. Kami dito, nagpe-play kami with ads. Kasi revenue pa rin yan eh. At ang revenue ng ating YouTube at Facebook ay binabalik naman natin yan sa ministry. Hindi man yan namin kinukuha. So, i-review natin ang ating mga testimony sa month of July. Kasi yun naman, doon naman tayo kukuha ng mga tanong. So, halimbawa, month of July, ilang testimonies yun? 30 testimonies yun. So, i-review natin yun. Araw-araw, pakinggan natin. Ayan, pakinggan. Dahil doon tayo kukuha ng ating mga tanong. Hallelujah. No? Hallelujah. Very good. Salamat sa iyo dyan na hindi nag-i-skip ng mga ads. Kasi ito'y nakatulong sa ating sa ministry. Yung kahit sintabo yan, pag iniipon-ipon yan, di ba? Sabi ko sa inyo, yung isang kailan ba yun na nakakuha tayo ng $100? O yung $100 na yun, ay nakatulong yun. Mga kapatid, to God be the glory. At kasama kayo doon. Hallelujah. So yun,
Yun ang gagawin natin, oh, the prayer of the righteous availeth much. Kaya, magpatuloy tayo sa ating pagdarasal. Magpatuloy tayo. So, i-share ninyo sa ating group chat ang inyong mga sitwasyon. Huwag ninyong isipin na, ay, nakakahiya naman. Hindi mo alam na doon sa ating group chat, nandoon sa loob na yun, may isang gagamitin ng Panginoon, ang banal na Espiritu. Kausapin niya ang kapatid na ito, i-convict siya. Oh, halimbawa, si Tita Lynn. Oh, nabasa ni Tita Lynn yung kasi ipipin, itag nyo ako para mapin. Ayan. Na makita ng lahat. Oh, tapos may isang kapatid, halimbawa si Tita Lynn, sabihan ng banal na Espiritu, Tita Lynn, i-bless mo ang kapatid na ito, Tita Lynn. Ganon naman makipag-usap ang banal na Espiritu eh. Everyday, nangyayari yan. When you commune with the Holy Spirit, nandoon ang discernment ng Holy Spirit, yung still voice na yan, na magsasabi sa'yo, magdidikta sa'yo, okay, yes, Holy Spirit, tama ba itong gagawin ko? Holy Spirit, ito na ba? Sila ba? Yes, magpadala ka ng 100. Kasi ang $50 sa month of July yan. Ang $50 ngayong August. Okay, Holy Spirit. So, nang pinadala ko, ang bilis! Siguro 1 minute. O, nandiyan na. O, ayan na si Lisa. To God be the glory. See? Nakikipag-usap tayo. That is how we communicate with the Lord. Paano? Kung halimbawa, inilagay mo dyan yung sitwasyon mo sa group chat. Pinagdadasal ka ng mga kapatiran. So kayo, pag may mga prayer request kayo dyan, may mga prayer request ang ating mga kapatid, mag-like naman kayo dyan, mag-love naman kayo, ipagdasal ninyo. Sama natin yan sa prayer natin ang mga prayer request ng ating mga kapatiran, mga katingisas. Sino pa pala? Saan ba pala sila hihingi ng tulong? Of course, doon yan siya kay Panginoong Jesucristo at sa body of Christ. Kaya, nandito nga ang namumuno sa iglesia, o doon ka sa body of Christ, i-present mo yan at ipagdasal ka ng lahat. O, halimbawa, si Tita Lynn, sabihin ng Panginoong Jesucristo ng banal na Espiritu, o, Tita Lynn, i-bless mo itong kapatid na ito na nangangailangan ng tulong. Sabi ni Tita Lynn, ayan, kararating lang ng pensyon ni Tita Lynn. O, diba? Sabi ng banal na Espiritu, i-bless mo siya ng 1,000 Tita Lynn. So, si Tita Lynn, i-message lang niya yung kapatid na yan, directly. O kaya si Tita Jane, na-convict ng Holy Spirit si Tita Jane na i-bless itong kapatid na ito. Yan, kasi yan si Tita Jane, si Tita Lynn, si Tita Jolie, they are very generous. Hindi natin alam, o kayo rin, very generous, sila Sister Leah, kayo dyan ang lahat, o si Sharon, hindi natin alam na sa pamamagitan nila ay gagamitin sila ng Panginoon para i-bless ang kapatid na ito maliban sa ating sacrificial offering bawat linggo. Diba? Hindi natin alam ang paraan ng Diyos eh. The prayer of the righteous availeth much. Kaya tayo, magpatuloy tayo sa ating panalangin. Patuloy natin itataas ang bawat isa. Ang proteksyon ng banal na Espiritu. Sapagkat tayo, kung nasa Kristo tayo mga katimbisas, prone tayo sa mga pagsubok ng demonyo. Kasi nga, red spot na tayo dyan. Red spot na tayo sa demonyo. The enemy is like a roaring lion waiting for someone to devour. No? Pero kung tayo ay nasa presensya ng ating Panginoong Jesucristo at mayroon tayong protective covering, no, ang banal na dugo ni Kristo, ang prayers ng ating mga kapatid, ang prayers sa body of Christ. At kung tayo ay nag-meditate sa Word of God araw-araw, walang magawa yung demonyo na yan sa pangalan ni Jesucristo. We are victorious because our God is victorious. Kailangan nating paniniwalaan ito. By faith.
by faith. Hindi sa pamamagitan natin, kundi sa ating pananampalataya kay Panginoon Kristo. Yes, Father God, in the name of Jesus, salamat po sa iyong mga mensahe sa araw na ito. Hallelujah. God is good all the time, and all the time God is good. Thank you, Lord Jesus, sa iyong kabutihan, Lord. Salamat, Lord, dahil ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na puno ng kaawaan. Ikaw ang Diyos na napakabuti. Thank you, Father, sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong mga salita, Lord. Hayaan mo po na ito ay maitatak namin sa aming mga puso, sa aming mga isipan, sa aming mga puso, maitatak namin ang iyong mga salita. At ito ay aming maging gabay, Panginoon, sa araw-araw na kami ay maharap sa mga pagsubok sa buhay, Panginoon Diyos. O hallelujah. Praise God sa kanyang kabutihan. Napakabutihan. Maraming salamat po sa inyong pagtuturo sa amin. Ano man po ang mga nagawa namin kasalanan sa harap mo na hindi namin yung kalooban mo po, hindi namin nasunod. Patawarin mo kami, Panginoon Jesus. Maraming salamat po sa pagtuturo, sa rebuke na yung ibinigay sa amin para kami ay mapatatag ang aming mga pananampalataya sa iyo, Lord. Tinataas namin ang bawat isang nandito, Panginoong Diyos, ano man ang kanilang mga pangangailangan, kung sino man po ang nagkakasakit, Panginoon, dinideklara namin ang healing touch ng banal na espiritu sa kanilang mga katawan, maging sa kanilang mga pamilya, Panginoong Kristo, as we believe that you are our great healer. Sino-sino man po ang nangangailangan ng tulong pinansyal, Panginoong Diyos, hayaan mo po na sila ay titingin sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming tagapagligtas, ikaw ang you're the author and the finisher of our faith. You are our great provider. O hallelujah, ikaw po ang magbibigay ng aming mga pangangailangan, Panginoon Diyos, sa araw-araw na kami ay buhay. Hindi kami natatakot, hindi kami nag-aalala kung ano man ang mangyayari sa bawat araw, sapagkat kami ay naniniwala na nandiyan ka. You are ahead of us and you are with us, at kasama ka namin sa bawat araw na kami ay nagising, na kami ay upang lalakaran namin ang aming pananampalataya at sundin ang iyong kalooban. Maraming salamat po, Panginoon Kristo, sa katagumpayan ng iyong Bible study. O hallelujah. Pinabalik namin sa inyo ang lahat ng papuri at parangal sa pangalan ni Kristo at ng Banal na Espiritu. Amen! Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Ayan. So, kailangan ideklara ninyo ang mga pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo. Tandaan, there is power in our tongue. So, gamitin natin ang ating mga dila para sa ganoon ay mapagpapala tayo ng banal na espiritu, mga kating Jesus. Oh, hallelujah. To God be the glory and honor. Praise the Lord sa kanyang kabutihan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye. God bless.